Ma'am, ano pong masasabi niyo sa impeachment ni VP Sara? About the process or Yeah. about the ano, Sa 3 araw po na assessment niyo po. assessment ko, disappointing. Kasi parang dilatory tactics yung ginagawa ng both parties, no, yung prosecution tsaka yung defense. Kaya lang, yung syempre yung iba nagmamagaling. So sana direct to the point yung mga ano, I'm looking forward to yung bagong presentation ng evidence nila para hindi ma-confuse sa mga tao. Ewan ko, parang wala naman kasi pang masyadong progress kasi 3 days pa lang naman, di ba? Tapos parang yung banata naman nila is more on puro objection sa ata yung first day. Tapos, ewan ko, parang wala pang masyadong ano. Wala pa talagang progress actually. Hindi maganda talaga yun. Dapat kailangan nila talaga ayusin mo na yung yung mga baha dito, mga flood control na yan. Kaysa impeachment, gusto natin yung corruption matanggal dito sa bansa natin. Pero yung impeachments parang useless po, hindi po maganda. Ayoko nun. Para sa akin kasi kahit sino ang umupo sa pamahalaan, sa umpisa okay. Pero pag tumagal-tagal na din, ganun din. Kahit sino ang iboto natin sa Pilipinas, di magtatagal, lalabas at lalabas din ng tunay na hangarin ng bawat isa. Kumbaga, nasa sa ating mga mamamayan din eh. Yun ang ginusto nating iboto. Kung ayaw mong iboto, huwag ka na lang magboto. Kasi pagka nakita na natin yung kalakaran nila, sisisihin na natin sila. Sisihin natin sarili natin. Tayo yung naghalal sa kanila. Wala rin naman tayong mapapala. Sila-sila lang din naman ang magdidesisyon yan sa taas din. Actually, hindi ako nanonood eh. Inaantay ko na lang sinong lalabas na. Kasi magagaling sila parehas. Hindi ako masyadong nanood nung parang sa internet lang. Masasabi ko lang magagaling yung mga abogado ni Sara. Wala, puro lang kabubuan ginagawa ng administrasyon niya. Political lang naman talaga yan, ma'am. Takot lang sila manalo sa tugit-hindi si Sara eh. Wala naman kasing basehan yung sinasabi nila about kay Vice President Sara Duterte. Kasi nakikita naman natin na malinis naman yung records niya. Tsaka yung sinasabi nilang allegations about kay VP Sara, hindi naman talaga totoo yun. Kasi yung mga Pilipino, gising na eh. Namulat na sa ano talaga yung totoo. Actually, sa opinion ko, mas lamang ang defense dahil nakita nila yung loophole about sa witness mismo. Yung tungkol sa training niya, tungkol sa investigation niya, lahat. Malakas ang kaso ng prosecution. Matibay. Nakita niyo may mga elemento ng kanilang ebidensya. Hindi nagsisinungaling yung ebidensya, matibay. Pero ang ginagawa ng depensa, hindi sila umamin na hindi ginawa. Di ba? Para pong joke time. Kasi parang everything na sinasabi ng prosecutors, lahat inaano lang, parang nag-o-object lang yung counterparty. So parang nilalaro lang tayo kahit ng mga senators na kampi kay Sara. It's annoying. Charot. Ako against ako sa impeachment. Kasi sa nangyayari sa ngayon, lalo ngayon sa gobyerno natin, madaming, parang it's not worth na parang sa impeachment tayo magtumutok. Mas marami tayong mga problems na kinakaharap sa government. Huwag na sa impeachment. Ba't tayo pa may impeachment? Malapit ng 2028. So, doon na lang tayo sa other problems na kinakaharap ng bayan. For me, so far, okay siya. Both side naman, parang okay naman, nalatag naman nila kung ano yung mga gusto nila ipaglaban, di ba? Pero, ayun, gusto ko magharap ni Sara, di ba? Kasi kung wala siyang tinatago, go lang. Hindi naman, kumbaga, yung sinasabi niya, hindi pa naman niya pinapagawa talaga, no? Kaya niya sasabi yun kasi pinagbantaan din siya kahit sino naman, di ba, sasabihin din yung ganong bagay. Kaya lang, syempre, masama din naman yung sinabi niya, di ba? Kaya pareho lang silang may mali. Dapat talaga yung mga ganong bagay, hindi na sinasabi.
pwede nga sabihin, gawin mo na lang, huwag mo na lang sabihin. Di ba? Mas tama yun, di ba? Kasi pag sinabi mo, maraming issue. Gawin mo na lang sabihin para walang issue. Hindi ako nakapanood ng impeachment trial. Pero kung akong tatanungin mo, kumbaga, dati ako Marcos loyalist, ama pa lang, hanggang sa anak. Pero sa nakikita ko kasi, hindi maganda na yung nangyayari. Maganda naman ang patakaran ni Sara, lalo na nung masa DepEd siya. Yung impeachment na yan, may nangyayari sa likod niyan. May nagmamanipulate para matanggal si Sara. One thing more, Sara ako ngayon, hindi BBM. Masyadong magulo ang gobyerno ngayon. Sa totoo lang. Bumalik ang Marcos, akala natin mapapaganda. Pero wala. So kailangan siguro mapapagong presidente. Yun yun.